Samantala ngayong gabi, hayaan niyo pong magpasalamat kami sa 20 taon niyo pong pagpapatuloy sa 24 oras sa inyong mga tahanan. Pagtutok na sinimulan sa araw na ito mismo noong taong 2004 ni na Mike Enriquez at syempre ng ating kapusong totoo na si Mel Tiangco. Mga kapuso, mantakin nyo, 20 taon na tayong magkasama gabi-gabi para tumutok sa kwento ng Pilipino. Kayo po ang inspirasyon namin sa paghahati ng mapagkakatiwalaang balita sa ngayon nangungunang newscast sa bansa. Kaya simula ngayon at sa mga susunod na linggo, babalikan natin ang 2 dekada nating balitaan na mga istoryang humubog sa ating kasaysayan. Unahin natin ang mismong unang araw ng pagtutok ng 24 oras. 24 oras! 20 taon nang tumatatak ang gabi-gabing pagbabalita. Mula sa GMA Network Center, narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan, Mel Tiangco, Mike Enriquez. Magandang gabi po. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Nilinaw ngayon ni Vice. Magandang gabi po. Ang ideya na pagtambalin sina Mel Tiangco ng nooy primetime newscast na front page Front page. Mga kaibigan, hindi lang po piyesta at Mike Enriquez ng late night newscast na Saksi. Galing kay GMA Chairman Felipe L. Gozon. Ako talaga nakaisip niyan. Sinuggest ko yon at salamat sa Panginoon at tinanggap naman ng mga manonood. Nagustuhan. That's one of the reasons why 24 oras was number 1. Naku, nalaman ko si Mike Enriquez sa magiging kapartner ko. Hala! Gumagabog, gabog. Kahit sa likod ng kamera, malaki ang hamon sa mga unang bumuo ng 24 oras. Mike Enriquez na, Mel Tiangco pa. So kailangan tapatan natin ng sipag at ng husay sa pagbibigay ng content para sa mga kababayan natin. Dahil andun na yung mga pinaka-credible sa industriya. Unang ratsyada pa lang noong March 15, 2004, nagising na ang 24 oras. Alas 12:30 na madaling araw. Ang pagbabago sa mukha ng pagbabalita. Sinampahan si Pangulong ang papel ng mga asawa sa kandidatura ng mga presidential. Isinilang sa panahon ng mahalagang transisyon sa kasaysayan. Panahon ng eleksyon 2004 kung kailan pipili ang taong bayan ng mga bagong leader ng bansa. Ang 24 oras, Kikilatisin pa natin lalo ang mga kandidato sa pagkapangulo. walang pangingimi sa pag-uusisa. Kahit na sino ang presidente, objective tayo at neutral eh. Hindi naman tayo kumikiling kahit kanino. At naiintindihan naman kahit na sino maging presidente, naiintindihan nila. Sapagkat ang balita, kailangan credible. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, napakaraming fake news. Yan ang ating trademark at yan ang ating minemaintain. Totoo yan, hindi tagline lang yan. Huwag kayong aabuso Noon dahil pa man, hindi namin kayo tatantana. matapang nang nag-iimbestiga. May puso na sa pagtulong. Naka-alerto Naka-alerto 24 24. sa anumang balita. Hello again! At suki na rin sa chikahan. Ang Showbiz Time Balita. Nagkabakbaka ng mga sundalo at mga Mula noon, Islamic Liberation. ang 24 oras. 2 dekada nang nakatutok sa kwento ng mga Pilipino. Mula sa mga trahedya hanggang sa mga tagumpay. Sa loob man o sa labas ng bansa. Responsibilidad na tinatanaw na utang na loob ng newscast sa mga tumatangkilik nating kababayan. Ang feeling ko, yung mga televiewers, no, inari kami na parang pamilya nila kami. Tinatanggap nila kami sa tahanan nila every night, di ba? At 6:30. In short, we have become a part of their lives. Sa tulong ng pinakamakabagong teknolohiya at pagsusumikap ng staff, technical crew, reporters, cameramen, at editorial team sa likod ng pinakapinagkakatiwalaang news organization sa Pilipinas,
Magandang gabi po, Luzon, Visayas. Ang nangungunang newscast ng bansa, Enhanced community quarantine sa buong Luzon. hindi bumitaw kahit sa gitna ng pandemya. Sa COVID-19. Well, we had to adjust just like everybody else dahil napakaraming restrictions, ano. But thank God, nag-survive tayo. Kaya magagaling yung mga tao natin. Sa panibagong yugto ng 24 oras, patuloy kaming nakatutok sa paghahatid ng balitang makabuluhan Coast Guard vessel, yung ating at Rore may lalim. vessel na napakaliit. Mike, 3 araw makarang Kinagabayan ng mga aral at prinsipyong pinandan ng nakalipas na 2 dekada. Para yan sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Ang reach natin ang pinakamalawak at ang clarity ng ating signal ay walang kaparis at this point. Yung mga taong behind the news, together with all the people behind the 24 oras, kung bakit nagiging number 1 yan. Tuloy po ang pasasalamat ng 24 oras sa 20 taon ninyo pong pagbibigay ng pagkakataon sa amin para magsilbing pangunahing source ng inyong balita. Pero bukod dyan, katuwang namin kayo para magsilbing gabay sa panahon ng pagsubok at maging tulay para makatulong sa kapwa. Balikan natin ang ilang halimbawa sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa isang barangay sa Sampaloc, Maynila, iisa ang maririnig sa maraming bahay pagkagat ng 6:30 ng gabi. Dito sa amin sa Barangay 540, pag malapit na ang 24 oras, nakatune in at taga-abang na sila. Sa umpukan sa tindahan, balita ang nasasagap. Dito namin nalalaman yung bawat nangyayari sa buong Pilipinas. At binabalita ko rin kung ano yung nakikita ko na balita sa TV sa 24 oras. Ang pagtutok na yan na bumago sa viewing habits ng mga Pilipino nagsimula 20 taon na nakararaan. Ang unang pag-ere ng 24 oras noong March 15, 2004, talagang inabangan daw ng video archivist na si Dan Garcia. Historical event siya na bibihira mo lang ma-experience in a lifetime na, magkakaroon na ng major shift sa GMA. Kailangan ma-record ko to. Mula noon, ang 24 oras naging tapat na tagatala ng kasaysayan at naging gabay ng marami, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Maganda manood yan kasi nalalaman mo yung about kung ano nangyayari. Ang pinakamaganda pa dyan sa lahat yung about sa kung may bagyo para alam mo kung ano dapat mong dalhin, gano'n. Tulad noong Super Typhoon Yolanda, dahil bagsak ang kuryente at mga linya ng komunikasyon, Halos lahat ng bahay, warak din. 24 oras ang isa sa naging unang tulay ng ating mga kababayan para maiparating ang kanilang kalagayan sa mga mahal nila sa buhay. Kuya, buli kami. Tay. Panawagan ko lang po sa anak ko. Buhay kami pero wala kaming kapagkain, wala lahat, walang tubig, walang pagkain, pero lahat kami buhay. Okay lang kami dito. Ang problema lang po kasi walang relief na dumarating, wala kaming pagkain. Si nanay, patay na, hindi niya nakayanan yung baha. Yung bahay niyo net, wala na. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. At nang mistulang tumigil ang mundo noong panahon ng pandemya, pinatunayan ng 24 oras na talagang hindi natutulog ang balita. Nagdeklara na ng state of calamity sa buong bansa si Pangulong Duterte. Sa panahong lahat ng antas ng buhay, sinubok ng dagok ng pandemya, ang 24 oras, binigyang halaga rin ang mga kwento ng pagbangon. Tulad ng estudyanteng nagtatrabaho para may pang wifi sa online class. At isa pang nag-aarkila naman ng cellphone. Talagang ang bigat, alam mo yon, yung sinusulat mo, tapos ang bigat sa dibdib mo, pagka-ere ng storya. Ang dami ng message sa akin. Alam mo yung storya ko, umere lang yan sa isang araw, pero ang daming natulungan. Kung ganun ang impact ng isang araw na storya, isipin mo yung impact
ng 20 years. Naambunan po kami ng mga tulong, donasyon. Tapos nagkaroon po ng pagkakataon na matapos po yung senior high school ko. Malaki yung naging epekto nung istorya ng maraming tumulong. So mas nagkaroon sila ng pag-asa na ipagpatuloy yung kanilang pangarap, lalo na yung kanilang pag-aaral. Sa paglipas ng mga taon, ang 24 oras hindi na lang sa telebisyon napapanood, kundi maging online. Sumabay rin tayo sa mga pagbabago ng panahon gamit ang mga pinakabagong teknolohiya sa pagbabalita. Bagay pansin ng mga masugid nating manunood. Mas effective yung visuals nga. Yung graphics na makikita mo si Mel Chanco biglang binabaha. Yung pala kasi kinikwento niya kung gaano kalala yung baha sa Metro Manila. 24 oras. Dahil sa walang sawa ninyong pagtangkilik, ang 24 oras ngayon ang nangungunang newscast sa bansa. At sa aming pagharap sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, umasa kayong patuloy naming tututukan ang kwento ng mga Pilipino saan man dako ng mundo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras.